In this video, let's talk about altcoin season. Alamin natin ang katotohanan sa alamat na ito at basagin din natin ang mga misconception na bumabalot dito. Titingnan natin yung mga key metrics para ma-identify ang altcoin season. We will discuss Bitcoin dominance at bakit hindi mo kailangan hintayin ang altcoin season para kumita ka dito sa cryptocurrency market. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Kapag sinabi natin na altcoin season, nagre-refer ito sa panahon kung saan ang mga alternative cryptocurrencies or altcoins is significantly outperforming Bitcoin in terms of price gains. So nangyayari ito typically kapag ang mga investors ay nag-shift ang focus nila from Bitcoin to altcoins. Yung tipong mga kumita na ang mga whales kay BTC, nagatasa na, lilipat sila sa mga altcoins like Ethereum, mga blue chips, and then sa iba pang mga altcoins na may mainit na narrative. At hindi sa lahat ng pagkakataon na nagpa-pump ang mga altcoins ay masasabi na natin na ito ay altcoin season. Meron tayong mga metrics na tinitingnan dito. At isa na nga dito ang altcoin dominance. Isa sa metric na tinitingnan ng mga crypto investor para ma-identify ang simula ng altcoin season. Kasi walang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. But there are some signs. Kailangan ma-dominate ng mga altcoin ng cryptocurrency market. Mas maraming capital ang pumapasok sa mga altcoins kumpara kay BTC during that time. Mas mataas ang interest ng mga investor sa mga altcoins dahil sa posibilidad na makakuha sila dito ng mas mataas na returns. Katulad ng innovation sa mga specific altcoins or there is a general shift in market sentiment from Bitcoin to altcoin. Hindi lang sa price increase ang pinagbabasihan dito, yung collective performance ng mga altcoins which is better than Bitcoin. Sabi nga dito sa Blockchain Center, para ma-identify ang altcoin season, if 75% of the top 50 coins perform better than Bitcoin over the last season, it could be 90 days, it is altcoin season. At ang hindi kasama sa top 50 ay ang mga stablecoin at yung mga asset-backed tokens like WBTC, STET, and many more. Kasi wrap tokens lang naman sila. So dito sa chart, kailangan makita natin na lumagpas ito sa 75% level para masabi natin na nadodominate na ng mga altcoins ang cryptocurrency market. Anything closer to 100 will indicate altcoin season. Another crucial metric na kailangan natin tingnan dito ay ang Bitcoin dominance. Ito yung pagbaba ng dominance ni BTC sa cryptocurrency market. Ibig sabihin lang nito, naaagaw na ng mga altcoins yung malaking share ng market cap at a faster rate than Bitcoin. Dahil ito sa mas dumadami na yung mga nag-i-invest sa mga altcoin, katulad nga ng nasabi ko kanina, yung mga whale na nag-profit na kay Bitcoin, lumilipat na sa mga altcoin. Yung risk tolerance ng mga investor ay tumataas at sumasakay sa mga new projects and technologies within the altcoin space. Maraming mga tools tayong magagamit para ma-identify natin ang Bitcoin dominance. Katulad ni CoinGecko, andito lang siya sa itaas. Ito yung Bitcoin dominance. CoinStats, makikita din natin dito yung Bitcoin dominance at dito sa CoinCodex. Ang kagandahan dito sa CoinCodex, makikita din natin dito yung historical dominance ni Bitcoin since 2013. Sa altcoin season, ang kailangan natin makita ay bumagsak ang dominance ni BTC. Since 2013, nasa 88% ang dominance ni Bitcoin. Kasi konti pa lang ang mga altcoins niyan at habang tumatagal bumababa na siya. Noong 2016, nasa 89% pa yung dominance ni BTC. Pero noong 2017, crypto bull market, bumagsak ito sa 41% for the first time. Kasi ang dami ng mga altcoins ang nagsilabasan niyan, ICO mania. Since then, hindi na ito nakabalik sa 80% dominance at typical na yung nasa 50 to 60% siya. Kung mapapansin nyo noong 2021 and 2022, bumagsak ito ng 39%, the lowest. Pero itong sa 2022, hindi natin masasabi na nagkaroon ng altcoin season yan because we are in a bear market period. Ang kino-consider lang na altcoin season dito, which is nagrally talaga ang mga altcoins, ay ang 2017 and 2021 bull market. Kasi mapapansin nyo yung rate of change, yung bilis ng pagbaba ng dominance. Dito, negative 54% at dito naman, negative 43%. Samantalang noong 2022, negative 0.15% lang. So yan yung napansin kong pagkakaiba
based on data. One of the most significant altcoin season na nangyari ay noong 2017-2018 bull market. Explosive growth yung nangyari dito sa mga altcoins at naganap ito pagkatapos maabot ni Bitcoin ang kanyang previous all-time high na almost 20,000 noong December 2017. At January 2018, nangyari yung altcoin explosion. Kung babalikan nyo nga yung historical data ng mga altcoins na buhay na noong 2017, meron silang mga massive spike sa panahon na ito. At dito naganap ang kanilang mga absolute high. Ito kasi yung panahon na nauso yung ICO or Initial Coin Offering. Napakadaming mga project na nagsilabasan, naging popular ito na method sa pagre-raise ng funds. Naka-attract ito ng napakadaming gillable investors sa market at lahat ay sumasakay sa mga bagong labas na coin. Sa totoo lang itong altcoin season na ito, saglit lang siya mangyari. Balikan natin yung peak ni Bitcoin noong 2017. This is Bitcoin and XRP December 2017 chart. Halos lahat ng altcoins ganito yung itsura after mag-peak ni Bitcoin. So I will use XRP kasi isa rin ito sa mga altcoin na may impressive performance during that time. So pagkatapos mag-peak ni Bitcoin noong December 17, 2017, bumagsak na yung price. Kasabay naman ng pagbagsak ng market dominance niya at napunta na yon sa mga altcoins. Kasi habang bumabagsak ang price ni Bitcoin, tumataas naman ang price ng mga altcoins. Dito na nangyari yung altcoin season. Pero ilang araw lang yan or weeks. And then nag-top na yung altcoin market. So ito yung misconception ng mga crypto newbie investors na naririnig ang salitang altcoin season. Akala nila ito yung panahon na yayaman na sila sa kanilang mga altcoins at ito yung time na kailangan na nila mag-invest. Well, dyan kayo nagkakamali. The best time to buy and accumulate tokens is during the bear market. You don't need to wait for an altcoin season. Kasi dito sa example natin, the entire year of 2017, nagrarally na ang mga altcoins niyan, kasabay ni Bitcoin. Hihintayin mo pa ba ang altcoin season dyan para sa kapiranggot na gains na yan? Silipin din natin yung 2021 bull market. Ito naman yung sa area ng 63,000, not the all-time high. Dito kasi nangyari yung pagbaba ng market dominance ni Bitcoin at pagtaas naman ng altcoin. Same day, April 14, 2021, nagrally ang mga altcoin kasama na dito si Dogecoin. At katulad ng 2017, this altcoin season ilang weeks lang din yan. At noong mag-peak na ito, dire-diretso na yan sa pagbaba. At hanggang ngayon, hindi pa nakakabalik si Doge sa kanyang previous all-time high. Same with other altcoins. So ito yung altcoin season na sinasabi nila. And like what I said, you don't need to wait for an altcoin season. Kasi ito na yung huling rally, dun ka palang bibili. The best time to buy is during the bear market. Katulad nung bumagsak si Bitcoin sa 3,000 price level noong 2018, I remember everyone is calling for 1,000 or $700 price level ni Bitcoin. Takot ang nangingibabaw. Nangyari ulit yan noong December 2022, noong bumagsak si Bitcoin sa 15,000 price level. Everyone is expecting a lower price. 10,000, 12,000, meron pa ngang 3,000. Ang lower prediction ko noon is 13,000 pero hindi na siya naabot dahil nagrally na siya at na-reach yung invalidation point level natin. Kaya I turned bullish from that point in time. And many people miss to buy the bottom kasi nga takot ang nangingibabaw. So again, you don't need to wait for an altcoin season. You don't need to wait for a bull market. You accumulate when everyone is in panic mode. And again, no one knows kung kailan mangyayari ang altcoin season na inaantay ng marami. Pero meron tayong mga website na pwedeng tingnan to monitor the dominance of altcoins. Okay? So yun lang ang video natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.